Magandang hapon sa lahat. Ako pala si Ann from Philippines. Matagal na ako nandito sa Kuwait. Dumating ako noong 2013 at halos magsasampung taon na rin ako dito naninirahan at nagtatrabaho syempre. Narito ako para ipaalam sa lahat ang mga na-experience ko o yung mga nangyari sa buhay ko. Lalo na sa paano sila tumulong sa akin, sina Atty. Talan, at paano na panalo yung kaso. Ang nangyari sa akin ay nagkaroon ako ng pag-ibig dito sa Kuwait at siya ay isang other nationality na Sri Lankan. Hindi inasahan yung marriage namin, hindi naging maayos. Nagpakasal kami noong 2015 at hindi naging work yung marriage namin. Hindi nabigyan ng pagkakataon maayos yung marriage namin dahil umuwi siya sa kanilang bansa. Akala ko babalik siya, syempre, dahil maayos naman yung pag-uusap namin. Pero sa di naasahan, hindi siya nakabalik. Halos nagantay din naman ako, sa totoo lang. At dahil doon, nagkaroon ako ng parang depression na rin. Dahil hindi na siya babalik. Wala na rin kaming contact sa isa't isa. Kailangan i-divorce ko na yung kasal namin dahil almost 5 years na yung husband ko na hindi na nakabalik dito sa Kuwait. Sa totoo lang din, hindi ko alam paano yung marriage namin dahil kinasal kami dito sa Kuwait, sa Ministry of Justice. At hindi naman ako naniniwala din sa divorce dahil hindi para sa akin, ayoko ng divorce or ayoko masira yung marriage namin. Pero maraming nangyari sa buhay ko, so nag-decide ako na iayos yung buhay ko. Sa totoo lang, lumapit ako sa isang fixer, yun yung pagkakamali ko. Di inasahan, pinangakuan niya ako na papanalo niya yung kaso. Siguro nahirapan din siya sa case ko dahil nga umuwi yung lalaki at halos tumagal din ng ilang taon bago ko napag-desisyonan nga na i-divorce niya yung kasal namin. At dahil sa pangako niya, nagtiwala naman ako sa kanya. Pero sa di inasahan, natalo kami sa kaso kasi hindi naging maayos yung communication namin bawat isa, especially sa mga witness. So, naguluhan ako. Lalo akong na-depress sa nangyari na yun. Sa totoo lang, nagkamali ako ng papunta nga dun sa fixer na yun. So, ngayon, hinahanap ko or mahanap ako na saan ko lalapitan yung tao ito o sino ang makakatulong sa akin. Ang sabi nga nila, lumapit ka sa attorney or sa taong alam mo na tutulong sa'yo. At muli ay hindi ko alam saan na naman ako lalapit or kahit sino na naman yung pagkakatiwalaan ko. Pero dahil sa tulong ng embassy at inirefer nila kay Atty. Talan, binigay ko ng buong-buo yung sarili ko na sige, susubok ulit ako. At nagtitiwala ako sa kanila na mapapanalo nila yung kaso. Sa totoo lang, nagkamali man ako, pero binigyan ako ng chance kay Atty. Talan na maayos nila yung case ko. At dahil doon, sa totoo lang, binigay ko yung sarili ko na sige,
itong tiwala na to, ipagkakalob ko sa kanila na ipapanalo nila yung kaso na yun. Hindi na ako matatakot. At dahil dito, hindi ako nag-alinlangan na lumapit kay na Atty. Talan na alam ko na ipapanalo nila yung kaso ko at makakamit ko rin yung kalayaan. At yung pinangako nila na tulong, ibinigay nila sa akin. Inalam nila ko ano yung mga nangyari sa buhay ko at sabi nga nila, gagawin din nila ang lahat. Maraming nangyari dahil halos isang taon, nakikibaka kami sa mga hearing namin, pumupunta kami doon, pagod at hirap sa trabaho, syempre, dahil pumupunta ako sa bawat hearing namin. Sa awa naman, dahil nabigyan kami ng pagkakataon na naging maayos yung communication namin sa mga witness, na ano yung mga judge sa akin, na totoo talaga na hindi na siya bumalik. Wala na yung lalaking ito. At sa tulong ni Atty. Talan, sa loob ng isang taon na panalo namin yung kaso. Yun yung magandang memories na hindi ko makakalimutan. At dahil doon, sa tulong ni Atty. Talan, nakamit ko rin yung kalayaan na hinahangad ko. Ang kalayaan na maayos ko yung sarili ko sa divorce or magkaroon ako muli ng pagkakataon na kung iibig muli ako, ay syempre lesson na sa akin to na hindi dapat padalos-dalos sa isang bagay. At kay Atty. Talan, sa kanilang mga mabait na staff, nagpapasalamat ako dahil hindi nila ako pinabayaan sa lahat-lahat. At inunawa nila ako kung ano yung pinakaharap ko. Dahil magaling silang attorney, lahat gagawin nila para sa akin na mapanalo ko yung kaso na yun. At sa dulo ng hearing namin, hindi nila ako pinabayaan. Kahit hanggang sa makuha ko itong papel na to, hindi na rin nila ako pinabayaan. Kaya nagpapasalamat ako ng buong puso sa pagtulong nila sa akin. At dahil doon, malaya na ako. Salamat sa inyong lahat at nawa sa mga taong nakakaharap man po ng anumang case or issue sa trabaho or sa buhay nyo, wag na wag kayong mag-aalinlangan na lumapit kina Atty. Talan dahil tutulong sila hanggat kaya nila at hindi ka nila pababayaan. Maraming salamat po at alam ko na i-bless kayo ni Allah sa pagtulong mo sa akin. Sa lahat, ito nagpapatunay ng katibayan na nakuha ko na ang isa sa mga kailangan ko sa buhay ko, na malaya na ako. Dahil dito, nung sinabi sa akin ng judge at ng staff na free na ako, talaga nakahinga na ako ng maluwag. Sabi ko nga, totoo, tama ang nilapitan kong tao. Si Atty. Talan ang makakatulong sa akin. Hindi ako nagduda o hindi man natakot man ako sa umpisa, na totoo lang, pero hindi nila ako pinabayaan. Kaya sa lahat ng mga tao, kahit anong nationality ka man, or kahit ano man din ang ini-issue mo sa trabaho, or case mo sa buhay mo, wag na wag tayong matatakot na lumapit kay Atty. Talan. Dahil sa totoo lang, hindi ka nila pababayaan. Kasama pa dyan, syempre, yung mababait nilang staff, hindi ka nila pababayaan, or hindi sila makakalimot na mag-update sa'yo. Time to time, lagi silang magtatawag or magme-message sa'yo. Kaya, at kay Atty. Talan, lumapit tayo. Dahil subok natin yung kanilang trabaho, kanilang pagtulong sa mga bawat Pilipino. Dahil mahal na mahal nila also yung mga Pilipino dito sa Kuwait. Sa lahat ng mga nakaka-experience ngayon ng issues nila sa trabaho o tulad ng nangyari sa akin, huwag tayong matakot or huwag tayong mag-alinlangan lumapit kay Atty. Talan. Dahil talagang ipapanalo nila, tutulong sila hanggat kaya nila. At hindi nila, yung promise nila na ipapanalo nila hanggang dulo yon, totoo yon. At sa mga tao, ito yung advice ko, huwag tayong kung kani-kanino lumapit. Ito yung naging experience ko lumapit ako sa maling tao. Pero sana maging aral to sa ating lahat na huwag tayong lumapit sa mga fixer na yan o sino mang tao na papangangakuan tayo, pero yung ending pala, magsasuffer tayo. Kasi yung nangyari sa akin, halos na-depress na ako dahil sa hindi niya, pinabayaan lang niya ako hanggang sa makuha lang niya kung ano yung gusto niya. At dahil dito kay Atty. Talan, nakita ko na kung paano talaga yung pagmamahal nila sa mga Pilipino, na paano nila tutulungan hanggat kaya nila at talagang tutulungan nila tayo kung saan nila tayo kaya nating
nagtagumpayan yung kasong ito. At si Atty. Talal, talagang taos-puso akong nagpapasalamat sa kanya dahil hindi niya ako pinabayaan. At sabi ko nga, may Allah bless you.